Ayaw gyud mo kalimot. You are no longer the world. Once upon a time, ingon ng Bible, for God so loved the world. Tanan tao. But after sa iyang sacrifice, dili lang world ang kanabang ma-mention sa pulong niya, ma-mention na niya ang gitawag og church, the body of Christ. Sa una, ang komparason ra gyud sa Ginoo, Israel o kalibutan, Israel o kalibutan, because the only people of God sa unang panahon, sa ancient time, is only Israelites. Og tinuod na siya. But sa diyang niabot ang anak, He gave His only begotten Son, and whosoever believe, it's a condition, shall not perish, but have everlasting life. Ang perishing, gi-ubanan dayon, gi-connect dayon sa must have everlasting life. Pasabot, naay bayad sa sala, naay punishment. Mo na nga, kung kinsa magitong mutuo, makadungog sa ebanghelyo, sa gospel, sa good news, and then mo decide siya, wala na mugos ang Ginoo, wala niya gigamit og iyang gahom kay gamhanan magid siya, pero ang imong pagsimba, ang imong pagpangalagad, ang imong pagdawat, pagsunod, pagtuo niya, imog yun ang choice. Kay gusto yun ni Lord, ang mo worship niya, ang musimba niya, dili katong mga tao nga grabig mga prayers, way kahumanan, pero repetition ra. It's in the Bible, in the book of Matthew. And yan, ingon na Ginoo, ayaw mong awat nila. Kung mag-ampo mo, kanag yung kinasing-kasing. Kay once magud mag-ampo, si Lord wala nahanglan og kanang eloquent kay ka na maay kay ka mo ampo. Ang iya is imong unod kanang gikan gyud sa imong kasing-kasing. Amen. Mo na nga mohangi ko sa inyo kung mag-prayer man kay mo, ayaw na mo gamit og ChatGPT. Pray na gyud gikan sa imong kasing-kasing. Amen. Or depende sa occasion. So kung naamoy occasion nga murabag kanang formal tanan, medyo mga professional siguro, pwede ra magpatabang. Pero after all, ang gusto gyud sa Ginoo katong yung gikan sa imong kasing-kasing. Amen? So I hope masabtan nato ba nga kita karon dili na ta taga kalibutan. Pwede mahangyo, maistorya sa nimo mong tapat, istorya sa ina. Hoy, istorya ta. Istorya hey. Ingna nga dili na ka taga kalibutan. So ingani ni taga langit na ka. Amen? Murag dili kay convince. Murag tagalangit na ka? Murag nag-question naman. Nganong tagalangit naman ka? Kay under na ka ni Jesus. Mao na'y tinuod. Dili na ka under ni Adam. So ang creation, everybody say creation, under ni Adam. Natagak man. So tanan kaliwat ni Adan, naningkamot nga luwason ba? I-redeem ta. Pero wala na kaya. Salamat ni abot ang the last and the final Adam. Si Adam pinakauna sa creation. Si Jesus ang pinakauna sa new creation. So bag-una. So karon, you are already redeemed. You are forgiven. You are kanabang secured in the Lord because of Jesus' sacrifice sa cross. And then, mo-follow na dayon ang atoang maayong binuhatan. Nakuha na to? Ma-follow na dayon ang atoang pagka-obedience, kanabang kugihan ka, musimba ka, mga binuang sa una, karon na nakay control, dili na ka mabuhat sa mga dinautan. Lahi na gud imong kinabuhi because dili naman ka under sa system ni Adam. Under naman ka sa system sa atong Lord and Savior. His name is Jesus Christ. Mao nang kita nga nagpuyo aning kalibutan, which is dili ta taga kalibutan, nagpuyo lang ta, ang atuag yung piloy-anan, yung citizenship is in heaven. Kanang heaven magud, pwede siya mahimong literal heaven, o pwede po siya mahimong figurative nga heaven, like the new heaven and the new earth. Nakuha na to? So, mo stop over ta sa langit for 7 years, and then ang mahitabo sa kalibutan is grabe nga judgment. Ibubo ang tulo ka dagko nga mga silot sa Ginoo, 7 silyo, 7
trumpet, and then 7 bowls. Mao na siya ang mga judgment. 7 years na siya nga period nga naa diha chaos gyud sa kalibutan. Mo na nga kabantay mo natay mga salida nga kanang apocalyptic nga salida kanang murag end times because even the world dili siguro nila makuha ngano naa sila ana nga thinking, maybe fantasy, maybe grabe nga imagination, pero even kita ganahan tag mo tan-aw og mga salida nga end times. Kana mga zombie nga time, nga bungkag na, nga lupad na sa mag-spaceship na nga. Kita mo ra ganahan po ba? Because ang tinuod yun is mo abot yun na. It will happen. It will happen. Because kanang tanan atong nakita, ang uban exaggerated ra, ang uban wala na gyud sa Bible, pero ang punto nga naay end times mahitabo gyud na because wala patatanan na nga tao nasulat na. And then the word of the Lord is so powerful, so effective sa iyang mga anak. Nabay mga anak sa Ginoo diri. Mo na nga ayaw ninyo kalimti nga naay nagbayad sa cross 2,000 years ago. Grabe nga sacrifice niya. Karon, naanak kay Holy Spirit, naanak kay new family, the church, the body of Christ. Ang My Home Church, sa mata sa Ginoo, the body of Christ. We are part of the body of Christ, universal. Pero sa mata sa government, ang My Home Church, it's a local denomination. Sa mata sa mga reliyoso nga tao, religion siya. Pero kita, kabaluta, nga walay religion nga makaluwas because it takes a federal head, a person like Adam, like Jesus. New head sa mga new creation. So, laktod nga pagkaistorya, ikaw ug ako, we are totally, karabang gikat na ni God the Father ang atuang connection ani nga kalibutan, kaning creation. Unsa may naani nga creation? Cursed, sin, condemnation, punishment. So, even ang kamatayon, it's part of the punishment. Pero si Lord, tungod kay ang kita nga new creation, it takes faith, pagtuo, para malakaw nato ang atong pagka-Kristohanon, pagka-new creation being, bag-o na manggug ka, sa mata sa Ginoo ha. Nya naglakaw ka aning creation, kinahanglan og pagtuo para makalahutay ka. Mo na makadungog kag walk by faith, not by sight. Kay ang creation, based na siya sa sight, based siya sa 5 senses. Pero sa new creation, challenge kaayo kay naagyapon ang 5 senses pero dungaga na tog 6th sense. Mao na siya ang faith, pagtuo. Mo na kung walay pagtuo, it is really impossible to please the Lord. Mo na nga kung wala nimo gidawat si Jesus na apagyapon kang Adam, you can call all the saints, sa tanan santos, you can call all the angels all you want. Pero naagyapon ka sa creation. Undergyapon ka sa creation nga condemnation, condemned, cursed because of what Adam did at the cross. So, ang punishment nga nisulod sa creation tungod sa kang Adan, ang kanindot karon kay di naman ta under ni Adan, di rin naman ta kang Jesus, grabe, bag-o na gyud ni siya nga kinabuhi in the eyes sa tagalangit. So, mo nang atong ilakaw. So, karon anak nato sa Ginoo, new creation na atong citizenship. New creation na ta. Nya ang challenge kay napataan ning creation. Mo na nga walk by faith ta. Mo na nga tudluan nato atong kagalingon. Kay grabe ang influence sa kalibutan nga usahay bisag anak na ka sa Ginoo, ang atong kinabuhi murag yung taga kalibutan. Mo na makadungog ta nga ayaw na mo pag kinabuhi nga taga kalibutan kay mga taga langit na mo pag amen pud mo eh. Mo na nga it's a good reminder every Sunday. Nya last Sunday it's Resurrection Sunday na reminded ta nga because of his death naa ang gitawag og bayad.
sa mga sala tungod sa kamatayon. Pero ang resurrection, dili siya bayad sa kamatayon. Ang bayad sa kamatayon, ang bayad sa atong mga sala, katong iyang kamatayon. Pero ni-resurrect man si Lord, wala man siya nagpabilin. Mao na ang message last Sunday. Ang resurrection, receipt. Murabag certification, murabag silyo, nga tagalangit ka. Anak ka sa Ginoo. And then gihatag pag yun ang Holy Spirit. Gihatag pag yun ang 9 gifts of the Holy Spirit. Gihatag pag yun ang fivefold. Ang pastor, apostles, prophet, teachers, o sa itong isa? Evangelist. Gihatag pag yun ang Bible, the Word of God. Gihatag pag yun ang prayer, ang praise and worship. Gihatag pag yun ang local assembly like my home church. Pasabot, wala gi reason ba nga kadagay mo abot ka sa langit, may kaday, Lord, ay kulang dyan imong support sa kuha, Lord. Tanan, gihatag na yun sa Ginoo. Ang part ni karon to play sa atong pagkinabuingon nga bag-o nga creation, sa ato nagyong mga desisyon. Pero ang problema, ang atong desisyon na belong sa atong kalag. Ang atong kalag kada adlaw usbon. Ang atong espiritu, which is ikaw ang tinuod nga, ang espiritu mo nang ikaw tinuod, kay ang Espiritu gikan man direct sa gininhawa sa Ginoo. Ang Spirit is the breath of God, nisulod. Mo na siya ang life, mo na siya ang power. Mo na siya ang na-forfeited. Mo na siya ang naputol ang connection ng Spirit tungod ni Adan. Pag abot ni Jesus, gi-restore, gibalik ang glory. Nabalik na po ang connection. Nakuha na to? O kita sa Spirit, wala nang problema. Pag mudawat ka ni Kristo, kanang tinuod nga pagdawat ha, kay kabalo man ta karon, especially sa atong panahon karon, daghay mga fake news, counter sa panang mga tawagan na kanang awat-awaton ba, imitation. Ang ako is make sure gyud nga tinuod jud ka ni dawat ni Kristo. Kay muagi ra batag process kanang pagkinabuhi nato, naay mga process nya. Kung fake ka, di jud tinuod, awat lang ka, then ikaw ra gyapon mag-suffer. Nya ang mga tao wala ra ba ta kabalo kinsa gyud diri sa ato ang tinuod gyud nangalagad sa Ginoo. Wala bigita kabalo. It doesn't mean pag musulod ka sa garahian, automatic sakyanan na ka. Musulod ka sa McDo, automatic murag fries na ka or burger na ka. Dili na ay mga tao nga musulod sa simbahan nga dili automatic Christian, dili automatic anak sa Ginoo. We still don't know. Mo na nga, ingon ng Ginoo, kay di man ninyo ma-access ang akong kaalam, you will know the tree by its fruit. So ang ato is the manifestation. Mo na nga, diha ra gyud ta kutob. Pero kung mo judge na ka nga, imperno na siya, kuha na siya, wala tay katungod ana because we don't know sa iyang sulod. We don't know unsay struggle niya, wata kabalo. Only God knew sa tanan, sa usa ka tawo. Mo na nga, naay limitation natong judgment. Nakuha ninyo? So karon ang atong spirit, once and for all, He died at the cross. Siya finished. Kula in Hebrew o testelestai sa Greek. Ang iyang pasabot is humana. Humana, gibalik na nako, gibayran na nako, nabalik na ang connection. Pasabot, buhi na punta sa mata sa Ginoo. Able na ta mo connect. Ang atong struggle karon is ang atong kalag. Huna-huna, gibati og mga desisyon. Mo na ang kada adlaw usbon sa Ginoo. Amen. And then, ang atong lawas, wala pa na akong giapil ang lawas. Everybody say lawas. Kani ba? Kining lawas. Daghan tay issue ani. Pero ingon si Lord, one time na siya. Kada bang, mo na siyang final glorification. The last glorification. So, ang atong spirit regenerated, nabuhi, na born again, mo na siya regeneration. So ma-experience na to na along the way sa diyang nakadungog ta and then atong gituan o atong gilakaw. Nakuha na to? And then mag-increase ng atong knowledge, ang atong deeper understanding sa nature, sa new creation nga kinabuhi. Mas makaila ta sa Ginoo, mas masabtan na to unsa siya kadako nga Dios. Ang impact from the Spirit, hinay-hinay musulod sa atong kalaguna-huna, desisyon, o ato ang mga gibati. Mo na nga, naay maturity. So, kini kada adlaw gini usbon sa Ginoo atong una-huna. Pero moabot ang time, mo ni siya,
We don't know. Mao ni siya ang church. Mao ni siya ang temple, the physical body. One time ra na siya, dili nakadadlaw, one time lang mo nagitawag og blessed hope. Mo nagitawag og rapture, catching away, kwaon ta sa Ginoo. Ngano kwaon man? Because ang mabilin sila ra ang makabaton sa gitawag og 7 years of tribulation, judgment. Tinuod ang judgment. Tinuod ang punishment. Tinuod ang impyerno. Si Jesus, He is the only person sa Bible nga many times nag-mention og hell, punishment. And then He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the Redeemer. Ingana siya kaseryoso, muluwas nato sa tao, tungod kay kabalo siya, unsa ang kapait sa dihang ang tao mabutang sa impyerno. Naa sa Bible, wala lang ako naandam. Walay kahumanan nga kalayo. Magkagot ka. I don't know, kasabot magkagot ka ng imong ngipon ba, bangga. Sa sobra kainit kasakit. And then naay mga ulod ug uban pa nga mga creatures nga ang imo magong lawas kini, dili na ni siya wala na kamatayon. Mao na siya ang second death. Kanabang forever and ever you will suffer. The person nga walay Christ, mag-suffer siya for eternity. Maong ingana kadako o kahadlok nga punishment, willing siya munaog. Pwede raman iya lang baba isulti. Okay, luwas na mo tanan. Pero injustice na pod kay ang kamatayon man gud. Pag naay sala, naay bayad kamatayon. Wa man siya ni bayad og kamatayon kay mingon man siya, okay, pasaylo na mo. O balik sa normal. Pwede ba kay Ginoo ba isa? Pero remember, He is also God of justice. So, naay sistema ba, naay pamaagitanan. So, ang atong Ginoo, number 1 siya kay He is a God of order. Siya mismo nag-follow, ana. So, iyang gibuhat po, maybe ang angel, maybe ang uban pa nga mga kaliwat ni Adan, pero kasabot man ta nga, wa magay kwalipikado, only His Son. Mo na nga pagnaog niya, grabe nga pag-antos, grabe nga sakripisyo. Kay tinuod, grabe man pod ang punishment sa tao nga dili mo dawat sa Ginoo. Pasabot, ang gibuhat ni Jesus truly a very important mission nga luwason ang mga tao nga in essence sa dihang nakasala si Adan, ang mga tao diretso na gyud paingon sa impyerno, non-stop na gyud. The only way para mahunong sila, it's the gospel, it's the good news nga. Hey, pagdawaton ninyo, this is your ticket to ride. And then kabalo man pud ta nga dili gyud tanan maluwas, it's in the Bible. And then kabalo ta sa 2 Peter nga naay magbugal-bugal sa last days nga mingon nga asa naman yung Ginoo? Namatay na lang si Lula, wa magyapon ito nga. Murag unahuna ra man siguro na ninyo. So daghay mutuwa na. Kay naman po na sa Bible nga naay mga magtotoo nga ma-deceive, madala sa ingana nga mga kanabang practical nga hiskutanan nga naapoy logic, naapoy point ba? Pero ang atoa manggong paglakaw o pagkinabuhi o pagserbisyo sa Ginoo, dili man gud ni siya level sa logic lang or sa right and wrong or knowledge or information. This is more than that. This is personal. This is life. This is eternity. Higher ang atoang paglakaw diya sa Ginoo kaysa aning mga kanang grabe nga reasoning, usahay pinilusupo nga reasoning. Para sa ako, maminaw ko sa mga tao nga mga ingana, anyway, na may freedom sa tanan, na may gitawag freedom of speech. But ang ako, manggudis, na ay limitation. Ako, na may gitawag og pagtuo, once upon a time, under ko na Adam, ang akong kinabuhi, gubot paslukot, but thank God of Jesus Christ, nanay dako nga kausaban. Ikaw pod. Nya mo na atong ilakaw. O isa sa atong part to play is ang iyang pulong. Muna nga magtapok ta. Kaya nga naman, maminaw ta, unsa kay gusto ipaabot ni Lord sa ako, no, karon? Because God, kung si Lord yun pa istoryaon, gusto yun niya, non-stop mo mag-istorya. Moto mo dili. Nasa Bible, pray without
Pasabot, gusto nila mag-istorya ka niya. Pero ikaw ra may others, manawag raman ka, di naka, humana ka sa imong TikTok o Facebook. Si Lord pa istoryahon. Kung mahimo every now and then, makikistorya ka niya. Ganahan ka siya, minaw si mo. Pero ikaw raman, ang kulang. Muna nga, unsaon nato ni nga ma-develop, ma-train nato ni ato ang bag-o nga kinabuhi. Ang another term sa training is instruction. Kada bang mag-guide ta og tarong ba kay mga bag-o naman ta nga binuhat. So naatay bag-o nga sistema, bag-o nga pamaagi, dili religion. Ang religion under na ni Adan, you can do any ritual you want. Bahala sa imong buhaton, pero in the eyes of God is just a religion. Dili gyapon kapasar. The only qualified nga offering nga blood is the blood of His Son. Mabitaw ni Ana si John the Baptist, pagtanaw niya ni Jesus, nakasyagit siya. Behold the Lamb who takes away all the sins of the world. Nakita niya nga maog yun ni gipaabot. Gikan pa ni Abraham, Isaac, Jacob, Joseph the Dreamer, hangtod ni abot sa time ni Jesus. Sige na sila offer og mga mananap. Why kahumanan offer og mananap? Balik-balik, kada adlaw, depende sa mga tao. Every year, once a year, maghalad gina sila. And then, luuyas mga mananap, oy. But sa dihang ni abot si Christ, once and for all, gihunong na sa amahan sa langit ang offering. Nga naman, humana, naana ang pinaka-the best offering. His name is Jesus Christ. So ang offering gidawat na, ikaw pod gidawat na. Kung kunuhay lang ha, mag-offer ka niya, wala gidawat. Pasabot, wala ka gidawat. Pasabot negative. Nakuha na to? Pero okay kayo, gidawat na. And then ang uban, ibig gidawat na si Jesus sa amahan, gibayran na ni Jesus, kita nga mga Kristohanon, dapat naatay mentality nga accepted na ta, gidawat na ta. Nakuha na to? So magkinabuhi na ta karon og bag-o nga kinabuhi. New creation life. Og ang pinaka-standard diha is the Word of God. Everybody say the Word of God. Let's go with 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. I know it's very common sa my home church, but nindot gihapon siya istoryahan. I don't know kung nakuha ba ni sa media. Iyon ang Bible. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Kabantay mo? Sa dihang naan na day ka ug ako sa body ni Christ, kung part na ta kang Kristo, ang atuang purpose na sa itong kinabuhi is to do good things. Dire, mubuhat ka o good things, ingon ang religion, do good things para mao na imong bayad sa imong mga sala. Nakuha na to? Nya, ingon ra ba ang Bible, without shedding of blood, there's no payment, there's no forgiveness. So ang gitulo sa religion nga bayre lag kwarta, bayre lang sa mga binuhatan, pasayloon kasi Ginoo, which is very very wrong because ang klaro gyud sa Bible, ang standard, ang kung gusto ka mabayran ang sala, dapat na idugo nga mogawas. Karon ang gibuhat sa uban ilang gihalad lang kagalingon si Judas, di na ko madawat akong gibuhat, nagtraidor ko. Dito naghang siya sa cross. Nya kabantay mo, ang iyang blood is not qualified nga blood. Kay iyang blood na trace gyapon back to Adam. Ang blood ni Jesus dili. Ang baby's blood gikan gyud na sa amahan. And then si Mary gidawat gyud ni even ang mga brother na to nga Muslim naa sa Quran nga si Jesus Isa Almasi is a miracle man. Why? Because conceived siya with a virgin nga babae. Of course, sa ila is prophet lang. Sa to is more than that. He's a prophet, he's a teacher, he's everything. He's all in all. But we know he's our Lord and Savior. Amen? So, the blood ni Jesus, the new blood, the blood, eternal, holy, perfect nga blood, mo na naglatay na to karon, spiritually speaking. Forgiven, blessed, protected. Pero mo na ang religion ingon, kuan lang, hatag lang, pagbinuutan lang. Sama sa gibuhat ni
Cain. Si Cain, mo ni akong mga hago, nagbutang siya og kanang mga dili. Mga first fruit ang gibutang ni Cain. Kailan mo ni Cain og ni Abel? So, mo ni akong gihaguan. Pinaka the best nga mga fruits dito, yang gihatag, mga vegetables. Siya, Lord, mo ni akong offering nimo, gihaguan gyud nako ni tinuod gyud gihaguan. Niya si Cain, worshipper gyud siya. Muna naghalad siya. Pero si Abel, worshipper gyapon si Abel. Ang iyang gidala, lamb. Ang iyang gi-offer, dugo. Because without shedding of blood, there's no forgiveness. So ang point ani, both are worshipers, both na ay heart to God, pero mapildi sa principle or sa doctrine or sa theological nga belief o sistema or pamaagi. Ang ingon ni Lord, kung gustong ka mapasaylo nako, bayra nimo by blood. Nakuha na to, mo ni agreement. Bisan pag-unsa ka kasinsiro gyud tinuod gyud imong halad gihaguan gyud nimo nig maayo, pinaka the best pag gyud nga fruits ang imong ipang mga lagmi gyud kaayo nga walay mga daot. Salamat ana nga effort. Pero ang word mo gyud ni Lord dili na mao. Mo nang wala gidawat. Wala gidawat ang offering ni Cain tungod kay daotan si Cain. Dili buotan si Cain, worshipper siya. Na-shock lang siya nga, grabe, after all sa kong hago, wala. Because you cannot earn God's favor. Dili enough imong maayo nga sacrifice o binuhatan. You need blood. And then, the lamb is, especially kanang karnero, sheep, ang lamb is katong gamay. Mo na sila ang usually gina-offer. Pasabot, inosente, walay bahid anything, grabe kalimpyo, grabe kaputli, mo na siya i-offer. Kaya katong dagko-dagko nga karnero, medyo problema na yun siguro. Pero ang point na yun sa Ginoo is, dapat walay kunot-kunot, walay limpyo kayo. Kung atimado atong mga dagko, possible, pwede ma-qualified. Pero kanang bag-o pa nga, lamb, mo na siya perfect nga sacrifice. Gidawat sa Ginoo. Nakuha na to. So makita nimo ang kalainan ba nga, pag new creation na ka, na ay bag-o nga sistema. Amen. Na ay mga new instructions. Wala na lagi nag-amen. Dapat nato mahibawan. And thank God, the Bible is very clear in terms of kanang pagtudlo, which is ang pagtudlo, importante kayo. Do you believe nga importante ang pagtudlo? Kay kung unsa atong madunggan manggod, sigurado, maupo na ato ang gituan. Muna nga, kung makadungog ka sa good news, sa gospel, kung giunsag trabaho ni Christ, kaysa makadungog kag, buhatan lang gud ni, muna magbubalik, back to you, dili lagi kaya ni mo. Kay kung kaya ra din nato malangit, pinaagi sa atong maayong binuhatan, dili na siya dapat munaog. Kaya naman ninyo. And then kabalo si Lord sa tanan sa atong hunahuna, kasing-kasing, everything walay matago sa Ginoo. Dili jud kaya. He gave His Son. So the only way, exactly, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. No one can go to heaven without me. Nakuha na to ang kalainan. So, importante kayo ang pulong sa Ginoo. What you're hearing right now is the Word of God. Para sa pagbadlong, ang pangutana, willing ba ka mapatuduan? Naa ba kay teachable heart? For reproof, pagbadlong nga, sayop ka. Usahay ra ba, wala na tanaan na badlungon. Especially, dako-dako na ato ang edad. Badlong nga ang tanan, ayaw lang ko. Labunang daghan na tag achievements, labunang mo daghan atong kwarta, badlo nga sila, ayaw ko. Kaya nga naman, di na ko na ma-explain, no? Pero sa kadugayon mo sa journey, murag usay taas na atong tanaw sa atong kagalingon ba? I'm talking to everybody, including myself. God resists the proud, but God gave grace to the humble. For correction. Nakabalo na ka, nga sayop ka, kay giingnan ka, nya, ready ba ka magpakorek? Lagi pastor, pero dili ko pastor, suko gyapon ko pastor. Ano wagi tay ani gyapon. Kay ang imong pag-approach is ako gyud ang no, it's the Lord. Gigamit lang siguro si pastor or imong brother or imong sister for training, instruction para maglakaw ka sa
pagkamatarong. Kay kining bag-o nga kinabuhi, mo ni siyang life of righteousness, kinahanglan mo grow ka diri. Say amen. Pero, paminaw sa, ang righteousness, pagkamatarong sa Bible, it's a gift. Everybody's a gift. Regalo ba? So, it's a standing, a right standing with the Lord. Sa mata sa Ginoo, tungod ni Kristo, matarong na ka. O kanang pagkamatarong, imo nang ilakaw, imo nang i-exercise. Nakuha na to? Pero sa mata sa Ginoo, asa ang imong pagkamatarong? Imong paglakaw? Dili. Ang regalo nga gidawat nimo kang Kristo. So pasabot, sa mata sa Ginoo, tungod ni Kristo, matarong na ka. Pero kinahanglim nimo na ilakaw. So mo ni karon ang dilemma, ang problema. Daghan sa ato, I pray nga dili taga my home church nga mag-declare ta, I love Jesus, I follow Jesus. But the way we live, our lifestyle, naagyapon diri sa kalibutan. Naagyapon diri sa old man mindset. It should be a new man mindset. New creation mindset. So challenge kina. Number 1, kitang tanan, we are obliged, we are called, we are commanded to live a holy life. Pag-amen pud mo. But of course, dako pugtas ang mga pastor nga mag-remind mi ninyo every Sunday or every tapok-tapok na to nga the Lord is talking to us, mauni siya muna, and then willing ba ka sa teaching, willing ba ka sa reproof, sa pagbadlong, willing ba ka sa correction, and then after ana, ready na ba ka for instruction? Pasabot na agyo yung mga lifestyle nato nga many ka nga, I believe in the Lord Jesus, I will praise the Lord, I will go to church, but the moment you touch my personal life, Pastor James, and that's another story. Ayaw yun na buhata, Pastor James. Ana, pangain na lang jugog pasaylo kay wala man ko gitawag sa Ginoo nga mahimo kong politiko nga I love you all. Nga na akong image okay. Ang akong tawag is to feed, to remind you sa word ni Lord. Manang usahay, mayong ko sa inyo nga ayaw, walang personalan na trabaho lang. Gisugo na po tas Ginoo, nag-remind ba? Mao na nga matouch gali inyong ego ninyo. Ayaw ninyo i-personal. Kay wala mo kabalo, samtang nagwali ko, ako di una na igo. Mao man tinod. Parihara matatanan dire. Pero ang kanindot is at least mag-remind ta one another. Binta-bintaha lang ko gamay, kaya ako ang nasa microphone. Pero prangka pagka-istorya, it's in the Bible, taas ang standard ni Lord sa mga teacher. So maybe, okay kay ko tanawon, but pasadiyang ikuan ako sa Ginoo, mas dako iyang gipangayo nga standards ako. So, wala po ko na yung special me. Parihara matatanan mga anak sa Ginoo. Ang ako lang is, mind your own life. Atima na. Kaya it doesn't mean ang imong mama Kristohanon, automatic ikaw Kristohanon, dili bayag yun. Akong prayer, si Summer, mudako siya nga mahadlukon sa Ginoo. Man akong prayer. Mag-pray ko nga moabot ang time sa time sa iyang accountability age. I don't know kanun saan nga time mo. Edad siguro siya 5 years old. Makasabot na siya. Pag musulod ng age of accountability, I pray nga budawat gyud siya ni Christ. Because ang pag-follow, it's a kanabang decision mo guna nimo. Kay pag abot sa langit, taga may home church ko, mga anak ka, sige may kong kapilugkuhan niya. Nya ang Ginoo abi makita bi tanan. So mo na nga in a way naapoy sense ba nga daghay magtawag nga Lord Lord mingon nga Ginoo I never knew you. Pero ikaw karon nga tinuod jud ka nagdawat ni Christ, nagbilieve ka sa iyang sacrifice sa cross, imong gilakaw ang iyang bag-o nga mga sugo. Namay new commandments sa Lord, new instruction. Kay obviously na new instruction kay na may old instruction. Follow? So mo na atong goal karon nga dili ta mo grow ingon nga reliyoso nga tao. Kay ang reliyoso nga tao, ang focus niya iyang kagalingon. Dapat ingani ko, dapat ingani ko, dapat ingani ko kawan, dapat ingani ako obedience, dapat ingani ko ka devoted. Okay man po, there's nothing wrong. Wala problema. But ka na under kang Adam. But diri ang focus nimo is you are conscious of Christ, you are conscious sa iyang finished work, you are conscious sa Holy Spirit, you are conscious sa iyang word. It's not everything about you. Mo na ingon si Paul,
More of you, Lord, and less of me. Indeed, ang old man is more of us and less kay Lord. Pero sa new man is more of God and less of us. So nakuha ninyo ang kalainan? So ang word is very vital sa new creation nga kinabuhi. Are you following? Nasabtan nimo nga importante ang pulong sa Ginoo? So what I'm talking right now is not just kanabang 7 steps to be a obedient believer. I have no problem with that. Kaya natural ato ng buhaton. Pero para sa ako, pwede na ninyo nahisgutan. Maybe time to time or maybe sa small group. Pero ang ako is, I'm wasting my time, anak, kung ako hisgutan. Gusto ko mo diretso sa inyong identity. Kung kinsagid mo sa mata sa Ginoo. So ang akong pagtudlo nyo ko medyo taas-taas gamay. Wala, di mo kayong makadungog na ko. Una atong buhaton, mag-ampo ta, ikadua, manguanta. It's very kanamang elementary principle. Pero okay gyapon siya. Ang ako lang is mas ma-realize na to every Sunday nga naay higher, greater nga purpose si Lord sa gitawag og new creation nga life nimo. Pwede malingin imong walag to, inang bag-o na ka nga binuhat. So, osbo na ko. I don't know kung naadiri ang verse. All Scripture is given by inspiration of God. It's the breath of God. Gininhawa sa Ginoo. Sa diyang mo maminaw ka, mo basa ka, walay lain resulta kundi ma-empowered ka, makusgan ka, ganado ka, ingana ang pulong sige. Mas masabtan nimo ba nga, hala no, it's ingani di ay ang kaluwasan, ingani di ang bag-o ang kinabuhi. And that's 2 Timothy chapter 3. Mo proceed sa kugamay sa preceding sa previous nga chapter. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ingon diri, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mo na nga, ang Bible may igsoon is very, karabang concentrated, sobra ka pure. Kinahanglan gyud siya na ay magtutudlo. Kaysa sobra ka pure niya, ang mubasa, basta-basa lang niya, walay accountability, walay connection sa mga different denominations possible, walay network o walay kanang stand alone ra gyud. Ang possible is mahimo yung kulto. Kay ang interpretation usahay mabayas, mahimong interpretation based sa iyang gusto. Og daghay magwali sa word ni Lord many Sundays, makabantay ko even sa YouTube daghan ko makita magwali is based sa ilang interpretation. Mas maayo gyud, pinaka the best gyud nga once mo basa kag Bible in its context, kinsa gisulat para sa kinsa, kano sa gisulat before or after Christ, para ba sa church, para ba sa Israel, pang end times ba ni siya or pang ancient Israel ba ni siya, applicable ba ni ani nga time, asa ni nga under nga agreement ba ni Abraham, agreement ba ni Moses or agreement ba ni Jesus. So daghan imong bantayonon ano nga, thank God, all the glory to the Lord. Sa my home church, ang atong mga pastors, grabe kayo magtuon. Glory to God. Amen. Mo na nga, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Kaysa tinuod lang maigsoon. Para kay sa ako, kanang every Sunday, mag-una because Ginoo, kabalo ang media na, daghan kay kung gisend nila. Pero usay, pagsulod na ako, lahi na ako maistorya. Mingon ko sa Ginoo nga, Lord, gusto ko nga, kung mahimo, katog yung pinaka-the best nga word nga dapat madunggan sa tanan. Maog yung ilang daladala sa ilang kinabuhi. Mulakaw mo, ba? Kaya na pa mo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday na kay Friday, wala may klase, wala may trabaho. I mean, the following week, trabaho na ba kita, negosyo na ba kita, maglihok ba kita, pag-amen po mo diya. Nya, ang Sunday, pinaka-importante kayo niya, ato yung kawaton. May nga, next time na lang. Nakuha na to. Ingana ka-importante ang panimbahon. Sa tinuod lang. Ingana, kay we need the word. Vital, necessary, very important ang word sa new creation nga kinabuhi. Amen. Muna nga, you cannot blame the world, the people, nga once maghisgot tagpulong sa Ginoo, Ginoo, Bible.
No wonder why. Number one, wala sila na regenerate, wala na open, wala na kamatay lang spirit. They don't know Jesus. Maybe nailan nila si Jesus as part of religion or history, pero wala sila personal encounter. Amen. Walay regeneration, walay changes, no, nanghitabo. Pero ikaw may zone, I believe with all my heart, you follow Christ with all your heart, with all your soul. Tinuod mo pagpangalagad sa Ginoo. Amen. And then nakita ba nga, lahi mo gito sa una, no? Lahi gyud ning makamatakas kamatuoran. Pero ang ako pong punto, sa di makamatakas kamatuoran, dili mo ta muratag hilas nga kitaray sakto sila tanan sa iyo. Kung mahimo mutan-aw ta nga naay respeto sa kada grupo. Pag amen po mo, my home church. Pero ang ato agi, barugan gyud nato ang pulong sa Ginoo. Muna nga, ang pulong sa Ginoo is very important. Remember, you are new person in Christ. Pero kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, you are still in your old ways, in your old life. Muna nga, ang new person, new identity in Christ, without the Word, you will be confused. Without hearing the Bible, you will be weak. Maluya ka. Without the Word, you will slowly drift away. Maginahinay kag palayo. Mo na nga, magbantay mo na inyong decision nga, okay pa ni Lord. Kay kadugayan, mahimo ni mo ng habit. Kanang tilaw-tilaw nga sala, sugod lang, okay pa ni mo, pasaylo man sa Ginoo. Ano yan nga mindset? Kabalo ang Ginoo na, and then imo nang ipadayon, mahimo na siyang habit. Ang pinaka-worst, mahimo ni mong lifestyle. And then, ang pinaka-final, imo na yung identity. Pasabot, normal na sa imo. So, kumingon ko, new creation life, new identity in Christ, naa sa Bible, tanan nakasuwat. Muna nga, kung dili jud ka, kung wala gyud kausaban, wala gyud pagbag-o sa imong kinasuluran, ug dili gyud genuine, dili gyud tinuod imong encounter ni Lord, pag makadungog ka sa iyang instruction, sa iyang word, mutaas gyud imong dalunggan, imong kadyot lang. Hilabtonon sila. Mga din, no? Kuyaw ni nga pastor diri. Pero kabalo man mo, ang mga pastor sa my home church, di bigyan manghilabot sa inyong personal nga kinabuhi. Mag-remind lang ni, inyo man ang life, kay after all, kami ba rin nagpakaon ninyo? Kaya inyo man ang paningkamot ng mga kakaon mo. Amo lang is, naamantay new life. Diri man ta magkasinabot sa atong spiritual life, mo na nga time to time, na ay reminders. Kay sa tinuod lang ang church, kiniya, ni sulod na sa akong mind, nag-story mi ni Shinani. Siya nga kanang sa my home ba, sa uban mang good church, kunuhay lang ha, bibo kita, praise the Lord, hallelujah. And then karon na isa sa tuwa nakasala. Nya, pag-research, dili man atong kuan gyud, di man na siya active. Nya mag-post dayon sa Facebook, si so-and-so, di gyud na siya taga my home. Ayaw mo pagingana. Mudawat ra magud taog. Kana galing Olimpia ba kana? Tag-ato na. Nya kung nanay mga skandal, murag nya kung both sabton bitaw. Kung both sabton, ang church kini dapat ang naa diri karon katog yung mga naay problema. Mo gid para man tanan sa mga sinners. This is the best place for them. Amen. Nya kita, once upon a time sinner nya nakalingkod na ta kay of course naanang pabor sa Ginoo, naanang grasya, mura pa tag correct. Nya atong mata murag kusog na kay mo judge. Ano? Kung mahimo dawato nato ang bisag kinsa. With wisdom. With wisdom, pagdawat sa mga tao. Kay after all, wala man po bisag ako nag-desire po nga ako mga membro tanan kanang mga holy tanan galing anang wala gi magwali pa man kun ninyo ito wala simbahan. Amen. So without the word, you will be confused. Kay ang pulong sa Ginoo is your foundation. Amen. Maoy mo correct nimo, maoy mo direct nimo, maoy mo guide nimo, maoy mo remind nimo, maoy mo refresh nimo kunahuna. Ang pulong sa Ginoo mao imong kusog, mao imong kinabuhi. Ang pulong sa Dios mao ang imong gikinahanglan every now and then. Amen. Once upon a time, dirita ning kalibutan na. But again,
under na ni Adan. Salamat sa dako nga pag-rescue sa Ginoo na natakaron sa iyang anak. Og bag-o ni nga kinabuhi. Mao ni atong tabangan og kanabang mo grow ta diri. Hinay-hinay. Amen. Kinsay na bless. A new life, kining new creation life, without the Word of God will eventually return to the old ways. Mubalik na pog ka. Ang kapait ani kay ang pasangilan ng pastor. Sige na lang ako. Pwede inyo pod. Muna nga magtinabangay gyud ta ani. Pag naay mga tumba na to masipyat, makasala, dinasigay gyud ta. Kung medyo skandalos gamay, medyo special nga intervention, kay skandalos man. But it doesn't mean nga murag yung tag, manglimpyo ta always. Let's respect, accept one another with the love of God. Amen? Pwede malingi mong tapad. I love you with the love of the Lord. So, I have only 5 minutes. Kabantay mo, 5 minutes lang. Dapat, tagay po din yung enough time ang word, oy. Tanaw, wala dyan ko yung choice, keyboard naman. Next time, program director, tagain yung time ang word. So, simple lang. Wala, bisag na ta diri sa inyo creation nga kinabuhi, dili magyapon perfect. Kay ang perfect diri, ato aramang spirit. Ang atong kalag, huna-huna, feelings, decision, kada adlaw usbon sa Ginoo, pinagi siyang pulong. Pero pag rapture na, kuha sa Ginoo, physically, usbon sa Ginoo, apil, damay ang kalag. So, muna to ang the last glorification, ug kana siya, we don't know when. Walay sign, walay timailhan, karon sa ana, pero it could happen anytime. Mo nang gitawag og blessed hope. Ang blessed hope is the catching away, the rapture. O gipromise gyud na ni Lord. Gipromise gyud na ni Lord. Makita nimo ang pattern sa early church ba? Sila gyud ato ang model, ang pattern sa early church. Sa wala pa gyud na resurrect si Christ, diri pa sila sa old life nila, kita nila tanan miracle. Karon kay namatay man. Dili ka ma-discourage, ano? Nagtuo, mangko nga mauna gyud to. Karon namatay naman. Grabe ra bag miracle. Mabigyan ng hitabo sa Road of Emmaus. Even si Pedro, wa ko kaila. Tuloy kadinlay kahat. After all sa mga miracles, so mo ni siya. Ang miracle, ang mga signs and wonders, dili siya security nimo nga mo ay magpalangit nimo. Kundi ang imog yung relasyon sa Ginoo. Nakuha na to? Pag nanata diri, nagya po ng mga miracle. Pero kada dili na ginamaw atong pinaka-desire. Atong pinaka-desire is the person of Christ nga mo-grow ta ba sa iya, nga mas makailatan niya. Nakuha na to? Grabe ang bibibo kasi diri. Nawali diri, miracle diri. Uban-uban ni Jesus, garbo kay baka, kauban na mo ni. Namatay man. Imagine lagi nako kung si Pastor John apil dito. O si Pastor Jomel, una-una ng lupad. Nag-grab na ni. Grab ko ato ko laing dapit. Ato kong kibuloy na lang ko. Nagyan na paingon ba? Kaya sa minta nga, di ako ni-deny, oy. Maingon lang ka, pero kung naa ka sa actual, grabe ang pressure, oy. Tanan biya Christian, ipang ihaw. Kadyot lang, namatay siya. Pagpatay po, kumahala mo diya. Pag una. Pero kabantay mo, grabe ang hadlok, grabe ang tinaguay. May naitabo yun, ha? Grabe ang hadlok. Tinaguay, pressure man kayo. Pero after sa encounter, everybody say after sa encounter. On sa encounter, katong resurrected ba nga? Hala, buhi. Nabuhi, tinuon mo yun. Si Tomas, di ko tuwa na batay na kitong diha. Lagi nakita na mo, di jo ko motoor ako pag nakitaan yun ako. Pag ngadtog yun yan, nakitaan yun yan. Tomas, luhod si Tomas. Lord, ikaw ang Ginoo, ikaw ang Diyos. Yaw-yaw mga nakabalak o gahatoy, kaluhod mo, ikaw gini ay. Pero si Lord, kabalo si Lord, sa atong mga, kuhan ba? Ang ako lang point is, ang pattern sa early church, gikan sa mga kahadlok, kakuyaw, ni karilag kaisog,
makaingon kag illusion na. Makaingon kag mugna-mugna. Wala man siguro willing mo patay tungod sa usa ka bakak. Kasagara ang standard mo ni. Mamatay na ko, mutug-an ako sa tinuod. Dili ako imong amahan. Mana man na. Ha, pa? Aw, nung? Aw, sir? Mana? Ana man na. Pero ang tinuod bitaw, mao man na. Pag kamatyon ng tao, mutug-an na tanan eh. Mao gini tinuod. Bisag ako, babatay na ko dito. Sulti na ko tanan. Sa ina to, sa kani old man ba kini? Mani old man. Pero new creation naman ka. Ayaw na isulti kay ngano gipasaylo na tanan. Ayaw na i-recall. Before ko mamatay. Ay na kay gipasaylo na si Ginoo. Ayaw na tagaig problema ang musunod nimo. Okay na. Ingon si Lord, I will remember no more. Okay? Okay na ta. Pero kung wala pa kay Jesus, sigurado yun na, may remember na. So, karon dire, ngano kusgan sila tungod kay naka-encounter sila. Mo na akong prayer na mo sa mga pastors nga kamo pod naamoy personal encounter ni Lord. Nga buhi gyud ang Ginoo. Ang atong gisgutan diri nag-religion or kanang part sa history nga naas Bible nga Jesus. Tinuod ni this is our Lord and Savior Jesus Christ. Tinuod siya and He will return. Mubalik siya para sa iyang church. Amen? Are you blessed?